Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung tinatawag na Dachis Escudero Budget Anomalies. Ano yan, Mr. Maravillas? Yun yung mga totoong kwento. And in fact, mga kababayan, ngayon may latest na revelasyon si Saldico. Ayan o. Sabi ni Saldico, House funded key sectors in 2025. But Escudero post for cuts. Nagpupuksaan po yung dalawa. Kaya lang, ang masama dito sa dalawang ito, habang sila nagpupuksaan, nandadamay ng ibang tao na hindi man sangkot. Ito ngayon ang balita, mga kababayan. Yan o, report ng Inquirer 44 minutes ago pa lang. Former Ako Bicol Party List Representative Saldico has maintained that the chamber stayed true to the intent of the executive branch 2025 budget, while budget cuts were initiated by former Senate President Francis Chis Escudero. At ito yung resulta, mga kababayan, ng mga budget anomalies nila. Sabi ng Armed Forces, ngayon pa lang, report naman ito ng GMA News 3 hours ago. Ano sabi dyan? 252 ghosts and 10,000 inspected infra projects. Tumulong na po yung Armed Forces sa inspeksyon. Sabi dito sa balita po, in a press briefing, Armed Forces spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla said that the inspections were conducted with the Philippine National Police. There were 30,000 projects that were deemed for the Armed Forces of the Philippines and PNP collectively to inspect. From these 30,000 projects, 10,000 na po yung ating na-inspect from the side of the Armed Forces. It turned out that the total of around 252 of this na naikot na po namin are ghost projects from 2016 to present. Lalo nito manggagalaiti yung mga DDS po. The past 10 years po ang iniimbestigahan po. Kasi yung mga diskaya po, pumaldo sa mga kontrata noong 2016, panahon ni Digong. Huwag kami mga DDS. Hindi kayo pwedeng magugas kamay. Kasi po, totoo lang, mas marami na projects yung pinagawa ni Digong. 13,000. Lang ang daming mga substandard ghost projects. So according to Padilla, the Armed Forces and PNP will be submitting the complete reports from these inspections to the Independent Commission on Infrastructure. Ngayon, balikan natin yung kwento kung saan sinabi ni Saldico na pinunduan niya ng Congress yung mga key sectors in 2025. Kaya lang si Chis Escudero post for cuts. Sabi po ni Saldico, the House faithfully adhered to the NEP. Instead of reducing allocations, we hike funding for critical sectors like education and social services. For food security, we increase the National Irrigation Administration's budget, which includes your legacy dam projects in Ilocos. Ito yung sulat ni Saldico daw sa ating Pangulo na wala mang received copy. The budgets for the DSWD, DA, and PhilHealth subsidy remained intact at the House level, sabi po ni Saldico. For 2025 budget, sabi ni Saldi, none of our Senate counterparts adhered to Your Excellency's campaign promise of food and health legacy and other basic concerns since SPCs wanted a 200 billion allocation for the Senate. Further cuts were made but only reached 150 billion. 145 billion for DPWH and 5 billion for AKAP. For ayuda para sa kapos ang kita program, sabi po niya sa kanyang sulat na wala mang nakatatak na receive ng Palasyo Malacanang. Anyway, yan ang claim, mga kababayan, ni Saldico. Kaya sabi dito sa post ni Atty. Jesus Falsis, high-level Senate Tweety Bird confirms it was Chis Escudero who ordered 74 billion pesos of PhilHealth to be zeroed
and he has the brains behind removing 50 billion from 4Ps of DSWD in 2025. Pag nagsalita po itong si Tweety Bird, lusaw ang keso. Nangantyaw po siya, Tony Falsis, kaya galit na galit si Chis Escudero kay Tony Falsis, mga kababayan. So ngayon, pag-usapan natin itong budget anomalies ni Quezon. The Chis budget anomalies as exposed sa mga investigasyon, mga kababayan. So makikita ninyo ang puksaan ng dalawang politiko. Dating ako Bicol Party List Representative Chis Escudero, Saldico, at saka si dating Senate President Chis Escudero. So makikita natin, mga kababayan, habang itinatanggi nila ang kanilang papel sa mga sablay na pagbabago sa 2025 budget, isa pong katotohanan ng hindi nila matatakasan na sila po ang may hawak sa BICAM. Sila yung nakapirma po, sila ang nagpatakbo, sila yung nagmaniobra. Sila rin yung nagpasok ng mga pagbabago sa budget. Nagtuturuan yung dalawa. Ang masakit, ngayon pong umiinit yung issue, nagpapalakasan sila po na magturo. Turo dito, turo doon. Pero ang malinaw, isang direksyon lang po, ang kanilang tinatakasan, accountability. Gustong maghugas kamay, magpilato. Sa bagay, normal yan, mga kababayan. Sa isang tao, kailangan man umamin, agad-agad. Hahanap siyempre ng lusot, mga kababayan, siyempre. Pero dapat nating maintindihan, sino ba talaga ang may kontrol sa BICAM? Na yan sa proseso ng budget. Now, ayon po sa proseso ng budget, ang Bicameral Conference Committee po, ang pinal na nagpapasya. So, noong 2025, budget deliberation, ang tanong, sino yung namomono or namono? Sino pa po? Sa Senado, pumasok si Chis Escudero bilang Senate President, na sabi nga natin, hindi man dapat siya pumasok kasi traditionally, ang Senate President hindi man kasama, isinama niya yung kanyang sarili, in-insert niya. Ang unang in-insert ni Chis, yung sarili niya. Sa Congress, si Saldico bilang chairman committee ng appropriations. Silang dalawa po talaga. Itong mga questionably pong mga insertions, malinaw po kung sino ang nagmaniobra. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na to. Sabi ng Lab Radio. Ginawa nilang bisyo eh. So malinaw po, walang involvement po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na pilit nilang pilit ng mga critics na kinakaladkad. Sila mismo. Si Saldico, kinakaladkad yung ating Pangulo sa insertion. Malabo po. Walang participation po si Speaker Martin. Wala nga siyang pirma doon. Pero ngayon, pag umasta, mga kababayan sila, parang pinalalabas sila yung biktima. Ginugulo ang kwento, mga kababayan. Yan ang malinaw. So ang tunay na numero sa DPWH versus education, malinaw na minaniobra ni Chis. Sinabi mismo, mga kababayan, ni Secretary Angara, na sa 2025 budget po, mas mataas daw yung budget ng DepEd sa DPWH. Sa House, DepEd pa rin yung mataas. Pero nang dumaan na sa BICAM po, biglang mas mataas na yung DPWH kaysa sa education. You see? Yan sabi rito. Kailan ba to? September 3, 2025. Angara confirms House gave DepEd higher 2025 budget. BICAM is last it. Yan sabi ni Angara sa pagtatanong ni Congressman Valeriano. Last time, I remember, under the NEP discussed in 2024, so it's for the 2025 budget, the Department of Education budget is bigger compared to DPWH. Under the 2025 NEP, right, sabi ni Valeriano. And then, after the House GAB was finished, after the House Congress finalized it, the budget of the Department of Education is still bigger compared to the DPWH. If you remember it, he added, sagot ni Angara, you are correct, Your Honor.
To my recollection, yes, Your Honor. Because you even increased our budget under the House GAB, sabi ni Angara. Sabi ni Valeriano. But after the GAA was finalized, the General Appropriations Act, there is bigger DPWH budget compared to DepEd. Sagot ni Angara. That's correct. Kita ninyo, talagang sabay kampo nangyari yung pagritaso. Sino may control ng Bicam? Yung dalawa. Huwag kasi kayo na magpilato. Maliwanag po sa Bicam nagbago. So, sino nagmaniobra? Yung dalawa. Si Cheese, si Saldi. So, ang ibig sabihin po, giniba nila yung priority sa education. Now, sa PhilHealth, biglang nawala po. Zero. Siniro po sa Bicam. Ang PhilHealth budget po, kumpleto sa NEP. Intact po yung budget sa House version. Pero pagdating po sa Bicam, hawak ni Cheese, na-wipe out bigla. 74 billion na subsidy po ang tinanggal. Yan. Report ng Politico News, December 1, kahapon. Who cut DepEd, PhilHealth, DA budget, Saldico blames Cheese Escudero for 2025 slash. Yan. PhilHealth zero subsidy, reflection of government neglect, report po ng Ibon Foundation. The decision to cut PhilHealth's government subsidy zero as approved by the Bicameral Conference Committee on the National Budget has drawn criticism from health advocates in the paying public. The 74 billion budget reduction was made to supposedly teach the agency a lesson for not spending its money properly and accumulating around 600 billion in civil and reserve funds from unspent budget in previous years. Yan, report ng Rappler. Bicam members defend massive budget cuts for DepEd, PhilHealth amid criticism. Dinefend pa nila. Yan, sabi dito sa report ng Inquirer, Escudero, PhilHealth zero subsidy is because of their own failure. Sinisi pa yung PhilHealth. Malinaw po kung sino ang salarin. Tapos magtuturo sila ng iba. Yan ang mali, mga kababayan. Kailangan nating linawin po. Kailangan kalkalin natin yung mga kwento para ma-remind sila at ang ating mga mamamayang Filipino kung sino yung dapat na managot. Pero hindi lang po PhilHealth yung tinira. Pakyawan po yung ginawa nila, yung ginawang pagbabawas. Dahil sa pagmaniobra po ng Bicam o DSWD, binawasan po ng 95.9 billion, DOH minus 25.7 billion, DOLE minus 18 billion, DOTR minus 16.6 billion, DHS-UD minus 582.7 million. Talagang rinitaso po nila ng todo. So ang tanong, ito ba yung priority ni Cheese Escudero para sa bayan o ito yung priority ng mga kaalyado niya lang? Di ba? Kasi po ang nangyari, yung pinakang malaking mga insertions na punta po sa mga kaalyado nila. At ito ang hindi nila mabubura, yung 142 billion na insertion ng Senado. Ayan napunta po sa Bulacan, 12.08 billion pesos. Baluarte ni Joel Villanueva. Sa Sorsogon, 9.13 billion, home province ni Cheese Escudero mismo. Sa Mindoro, 8.3 billion. Sa Batangas, 7.3 billion. Sa Davao, 7.2 billion kay Bungo. Baluarte ni Bongo at ni Bato de la Rosa. Sa Misamis Occidental, 6.5 billion. So ang tanong po, para ba sa development dito o para sa political preparations? Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? So ang malinaw po na dapat tingnan ng ICI at saka ng Ombudsman na yung House version po ng budget, mababa yung DPWH. Yung House version po, may full budget ng PhilHealth. Sa NEP po,
pina-priority talaga yung education over DPWH. Pero sa final version po, binago. Ang nangyaring pagbabago, nangyari po sa BICAM. Nahawak po ng dalawa, ni Cheese at ni Saldi. Sila yung nakapirma po doon. Kaya makikita natin, may base para i-indict po si Cheese Escudero. Pero si Martin Romualdez po, malinaw na walang liability, walang anomaly, mga kababayan. Kaya sabi ng ICI, wala silang nakitang adverse findings or guilt para kay Martin Romualdez. Yan sabi ng ICI, ginugulo nila. ICI, no finding of guilt versus Romualdez in ombudsman referral. Pilit nilang dinodongisan po si Martin Romualdez, ang knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong. Dinodongisan nila. Wala man pong makita yung ICI. Di ba po malinaw? Ngayon, ano yung ultimate power play ni Cheese? Yung budget hostage threat. Kasi ayon mismo sa records and testimonies po, sabi niya, tatapusin ko niya yung budget hanggang March 2025. So anong ibig sabihin nun? He was willing to hold the whole country hostage para lang makuha yung gusto niya. At ngayon, tahimik, parang walang nangyaring mga anomalya. Yan ang laro nila. Yan ang laro niya, mga kababayan. Halata niyo. Di ba? Kaya malinaw po ang mga kaganapan. Kapag nahuli po yung utak ng nagmaniobra sa BICAM, pag nahuli po, mag-iingay sila para iligaw yung publiko. Pero malinaw po sa mga documents, lumalabas po talaga ang totoo. Yung dalawa po yung nagmaniobra. Ngayon, nagtuturuan sila. Sila yung nag-allocate. Sila yung may kaso, siyempre. Booking Kaya si Martin po, malinaw wala. Malinis po. So dapat we rely on documents, hindi po sa drama. Sa numbers po tayo. Huwag sa narrative. Kaya tama itong sinabi ni House Deputy Speaker Ronaldo Pono. Pakinggan po natin. Panoorin ninyo. Okay? Nag-approve ang House of Representatives. Dali lang. Ito po. Ito ang hindi na naaalala ng tao. Ang House gumawa ng panukalang budget. Okay? Nag-approve ang House of Representatives ng budget. Ngayon, sa budget na yon, kung titignan ninyo, nandyan lang naman, public document, pwede nyo kunin sa Secretariat. Hindi nawala yung PhilHealth budget. Intact sa version ng House. Hindi nabawasan yung Department of Education budget. Intact. In fact, mataas. Ang nabawasan dito sa House, yung Public Works budget. Okay? Tignan niyo yan. Yan ang pinadala sa Senado. Ngayon, ang finally lumabas, natanggal yung PhilHealth Trust Fund, nabawasan yung Department of Education, nadagdagan ang Public Works budget. Ngayon, gusto namin malaman, binaliktad nila. Sinong nagpalit nun? May ilang umaalma matapos makatanggap ng zero ang PhilHealth para sa kanilang subsidy. Pero depensa ni Senate President Francis Escudero, mula sa 500, bumaba ng 400 at 40 sa ngayon 600 bilyon muli yun. Dadagdagan pa natin uli ng 74 para sa hindi naman dinadagdagan yung benepisyo. Sa totoo lang. Sinisiri ko sinooy Senate President Cheese Escudero kung bakit daw lumobo ng husto noon ang budget ng DPWH ng mas malaki pa sa budget ng edukasyon. Gusto raw kasi ni Escudero na magkaroon ng 200 billion na alokasyon ang Senado na ang malaking bahagi ay ipapasok sa mga proyekto ng DPWH. Kaya kinailangan magbawas sa pondo sa ibang departamento. Nagbabala pa raw siya kay Escudero na hindi pwedeng mas malaki ang alokasyon ng DPWH kaysa edukasyon, pero nagbanta raw si Escudero na patatagalin ang budget deliberations para magkaroon na lang ng re-enacted budget. Tapos po pumunta sa Senado at pumunta sa BICAM. Tama po ba? Pag-alis amin sa House of Rep, 825 billion. Pero nung in-approve, after nung Senate at BICAM, ang naging budget ninyo ay 1.13 trillion. Correct? Yes or no? Yes, sir. Tumaas ang budget ninyo ng almost 289 billion pesos. Tama? Nangyari yan sa BICAM.
Tama? That's on the record. That's on the record. Hindi naman natin may pagkakailay. Dokumento po, hindi kwento. Ang insertions o paglobo o pagsingit nangyari sa BICAM. Ito ang hindi naaalala ng tao. Sa BICAM, ang may kontrol ng BICAM, si Chis Escudero, si Saldico. Sila yung nakapirma. Wala doon si Martin. Kaya inuulit-ulit natin ito, Saldico. Kasi po, paulit-ulit yung panggugulo nila sa kwento. Malinaw yung mga nakapirma po. Wala ka dyan makikitang Martin Romualdez. Ang makikita mo dyan, Senate President Chis Escudero. Walang Martin Romualdez dito sa side ng mga congressmen. Ito yung side ng mga congressmen. Ito yung side ng mga senador sa BICAM. Malinaw na po. Pag inulit nila yung panggugulo, ulitin natin yung paglilinaw. Hindi maaari, mga kababayan, na magtuturo sila ng tao na walang kinalaman, wala ngang pirma, blanco nga yung space, ni pangalan ni Martin. Ibig sabihin, hindi siya kasama. Kasi kung kasama sa BICAM, dapat nandun yung pangalan niya. Pwede rin na hindi siya pumirma. Di ba? Pero wala yung pangalan niya, walang pirma, walang pangalan eh. May mga senador na member ng BICAM, Senator Mark Villar, nasa lista yung pangalan niya, Deputy Majority Leader. Si Joel Villanueva, si Marcos, wala din pirma, si Risa Ontiveros, member. Lalo na si Martin kasi wala man nga po yung pangalan niya diyan, hindi man siya member. Ang tanong, bakit ulit-ulit itinuturo nila si Martin? Walang kinalaman sa BICAM si Martin. Malinaw na po, mga kababayan. Yun lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.